si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalang hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga tatas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag nyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Address lang muna tayo. Simula po ng ating pagkabata, simula po tayo'y namulat, tinuturuan po tayo na sa higit sa lahat mahalin ang Panginoon, hindi po ba? At pagkatapos po tayong turuan na mahalin ang Panginoon, ang sinasabi sa atin, mahalin ang ating kapwa. Pero dahil lubusan nagmamahal ang Pilipino, pag may gumagawa ng masama, minsan sobra ang ating patawad. Minsan, paulit-ulit na ang pagnanakaw, okay din lang. Sobra na po ang ginagawa, tiisin na lang natin. Ako'y naniniwala po na kailangan hate is challenged with love. Make no mistake po, tayo lahat naniniwala, una ang Panginoon, mahalin ang kapwa, magalit tayo sa kasalanan, hate the sin, not the sinner. Ako'y naniniwala, we fight hate with love. Pero ako'y naniniwala, ang Diyos natin ay Diyos ng hustisya. Hindi po ba mga kababayan? Nung SONA, halos 1 taon na nakalipas, malapit na po, ilang linggo na lang po SONA. Ang sabi po ng ating mahal na Pangulo ay, mahiya naman kayo! Yung iba po, yung iba ay nagkaroon ng pag-asa. Hoy, finally, after 3 years, yung bali-balita sa kalye na 20% na, 25% na, 30% na, 40% na ninanakaw, umabot na rin hanggang Malacanang ang balita. Nagkaroon po ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kasi baka naman, dahil po siyempre, iba pag Pangulo ka, iba pag nasa taas ka. Hindi po ba? Kayo po ay napaka-blessed. Bakit po? Ang isang Pilipino, pag sumulat po sa inyong tagapamahala, kahit na saan po sulok ng bansa, nakakaabot. Pag may naaapi na kapatid, nakakaabot at inaaksyonan. Pero minsan sa simpleng barangay captain, minsan sa simpleng mayor o governor, kahit po sa akin, maraming sumusulat at pasensya na. Minsan po, hindi ko natutugunan. Eh lalo pa ho ang Pangulo. Kaya nagkapag-asa tayo. At agad kumilos si Senator Lacson. Nag-privilege speech. Eh nag-hearing na si Senator Marcoleta noon. Sabi ko kay Senator Marcoleta, Sir, bawal mag-privilege speech kapag ka hini-hearing na.
dapat sa hearing. Mabait po si Senator Marcoleta. Sabi niya, aangal ba? Hindi, baka naman makatulong sa atin. So nagkaisa kami sa minority nun. Sige, kahit na bawal ang ginagawa, kung makakatulong sa bansa, kung mahanap ang magnanakaw, kung ang kadiliman ay mabibigyan ng ilaw, okay na. Nag-fix po siya. Na-reveal yung mga ghost. Pagkatapos sinabi, 400 yung ghost, 1,000 na yung ghost. Ang daming na-expose. And then, pinalitan si Senator Marcoleta. Nung pinalitan si Senator Marcoleta, ang mastermind ay senador na lang. Nawala na po lahat ng iba. Nawala na sa departamento, nawala yung secretaries, nawala yung congressman, nawala po yung napakalaking tao na kung siya po ay nagpagalaw nitong lahat. Pero sabihin nyo, kapatid na Alan, bias kayo. Hindi po. Si Ombudsman Boying Remulla mismo nagsabing, meron mastermind. Sabi po ni Ombudsman, meron mastermind. Ano po ang sabi? Ano po sabi ni Senator Lacson? Walang mastermind. So mga kapatid, malinaw na malinaw po na ang unang nagbigay ng pag-asa sa atin na Pangulo mismong sabing mahiya naman kayo. Hindi na po sila nahihiya. Sa totoo lang po, kawalan hiyan na ang ginagawa. February 4 po, ipepwesto po namin si Senator Legarda bilang Senate President. 30 minutes before 3 o'clock, tumahimik ang buong Senado. Bakit po? Nagtawagan na galing sa mga tataas na opisina at sinabi sa mga senador, hindi na kayo makukulong, bawiin nyo lang pirma nyo. Huwag niyong papalitan si Tito Soto. Yan po ay recorded, yan po ay alam ni Jinggoy Estrada, yan po isisiwalat niya sa tamang panahon. Ang sabi po sa amin, wag lang si Loren. O, hindi na namin tinanong bakit. Sabi ni Loren Legarda, alam, anak ko lumalaban eh. So baka yun ang dahilan. Pero okay lang, Alan. Okay lang, sinabi niya sa amin lahat. Magtiis tayo, magtrabaho, pero sabihin natin, wala nang lukuhan. Walang lukuhan sa flood control, walang lukuhan sa tsa-tsa, walang lukuhan dito sa datating na impeachment. Ano po nangyari? Araw-araw pa bago-bago, sasabihin ni Senator Lacson, walang report. Tapos may report. Tapos may mastermind. Hindi, kasama na. Hindi kasama si Romualdez, kasama si Romualdez. Tapos, nung sinabi ng isang witness, eto yung mga sekretary, nag-deliver. Lumabas po, di ba? Yung mga Marines. O, ano sabi ni Senator Lacson? Sabi niya, hindi nag-deliver, pero hindi sa Malacanang. Si Senator Lacson naging witness na rin. Paano po siya naging witness? Yun po ang inalma namin. Kaya nung Mayo 11, dumating po si Senator Bato. Alam niyo po ba, Lunes yon. Sabado, tumawag siya sa akin. Sabi niya, Alan, panay checkpoint na, hindi na ako makakarating. Wala rin naman yung isa. Hindi ko na sasabihin kayo sino. Sabi ko, kuya, yung isang yon pang 14, pang 13 ka. Sabi niya, ganun ba? Sige, pagdadasal ko. Alam niyo po, nung sinabi niyang pagdadasal ko, naramdaman ko. Naramdaman ko na hindi yun yung parang, may pag-asa ba? May pag-asa. Pero tingin mo walang pag-asa. Hindi yung parang, boss, laban, pagdasal natin. Hindi po. Naramdaman ko yung sincerity, ipagdadasal ko. Lunes ng umaga, alas 10 ng umaga tumatawag. Sabi ko, Sen, kung dadating ka, Alan, hindi, Sen, gusto ko lang malaman mo kung dadating ka, eto, Sen, makinig ka. Sabi ko, ano yun, kuya? Nandito na ako, sunduin mo na ako. So, napagdasal niya at alam niya tamang gagawin. Akalain po ba namin? Puno na ng NBI ang Senado. Mahigit 20 operative na sa loob na po ng Senado nakakalat na. Mismong pong si President Cory Aquino nung nagkaroon ng kudeta,
mismong Senate President niya na si Senate President Salonga, hindi pinayagan na kunin si Senator Enrile, former Senate President Enrile sa loob. Pinayagan mag-privilege speech muna tapos nag-surrender. Kahit na naniniwala sa panahon na yon na walang kasong rebellion complex with murder. Ngayon naman po may bagong kaso, plunder complex with campaign donation. Kung pandarambong po ang pag-accept ng campaign donation, hindi po bribery ha, iba po yung bribery. Yung may tatakbo, may kailangan kontrata, eto. Wala pong kailangan na kontrata po, yung mga nag-donate kay Kuya Dante. Wala po. Kung yun po ay plunder, baka kalahati po ng mga nanunungkulan sa gobyerno ay sama-sama na dapat makulong dahil sa mga donasyon. Oh, bibigyan ko example ha. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Nung 2016 election, meron pong eleksyon, may isang kandidato nagpapadonate ng lugaw. Okay? Magandang project yon, magandang project yon. Magandang project yon. Pero kung 1 milyon po tayo na nagbigay ng 50 pesos para po magkaroon ng lugaw, 50 million yon, plunder po ba yon? O kayo po, may mga t-shirt kayo. Kung tatakpo po si Kadante, nagbigay kayo ng t-shirt worth 50 pesos. Eh ilang milyon po ang mga kapatid? Sa 1 milyon na lang po nagbigay isang t-shirt, plunder po yon. Oh. Ang kasalanan po ni Senator Marcoleta ay hinahanap niya ang katotohanan. Yun po ang buong katotohanan. Alam niyo po, hindi po ako magtapakahaba. Alam ko pong mahaba ang programa, mahaba ang pagtitiis, pero gusto ko pong aminin sa inyo to. Kaninang umaga, nung pinapanood ko yung video at malakas ang ulan at hindi po umaalis, tapos may konting kaguluhan, nagsisigawan, we are one. Aaminin ko po sa inyo, naiiyak po ako habang pinapanood ko yung video. Alam niyo po bakit ako naiiyak? 15 anyos po, nandito ako sa EDSA. Naka-Marcos po ako eh. Nung bata po ako. Assemblyman po ang tatay ko, 4 lang silang nanalo sa Metro Manila. Nung grade 5, grade 6 kami po. 3 lang ang suntukan. Pareho kayo ng crush, Crispa Toyota o Marcos Aquino. Yun lang po, yung suntukan sa amin. Linggo-linggo, yun lang 3 ang pinagkakasuntukan. Inuunahan mo ako sa crush ko. Mas pogi ka. Ako, Crispa ako, Toyota yung mga klase ko. O kaya, wala pang Hinebra nun. Toyota pa nun. O kaya, Aquino o Marcos. Pero dumating po ang panahon na kailangan sabihin, tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Diba? Tama na. Noong 2023, halos 1 trilyong piso ang DPWH. Ang flood control mahigit 300 milyon. Ang maintenance ng roads, unang beses, 1/3 din ng budget, mahigit din 300 milyon. Usually, 70% ng budget ay bagong kalye, bagong tulay, bagong building. First time po noong 2023. Flood control at saka maintenance. Ang maintenance po hindi pa iniimbestigahan hanggang ngayon. Hindi pa rin po natuwa, 2024, wala pa rin nagsabing tama na. Ganun na naman ang ginawa. DPWH pa lang ho yan, wala pang DOH yan, wala pang Department of Agriculture yan, wala pang BIR yan, wala pang LTO yan, walang smuggling pa yan.
At lalong-lalong wala pang kita sa droga yan. Oh. Kaya nung dumating ang 25 na SONA, natuwa tayo nung sinabing maya naman kayo kasi ibig sabihin may nagsabi sa ating mahal na Pangulo, Boss, tama na. Boss, tama na. Ano ang problema? Ang problema, nung natutukoy na ni Senator Marcoleta kung sino mastermind, nasabihan si Pinlac, tama na, nalalaman na kung sinong ano. Ang problema, nung hindi na namin kinaya at pinalitan na namin si Tito Soto, may nagsabi sa Malacanang, tama na, wag niyo payagan yung mga yan makaupo. Sabi nila, tama na, litisin na. Tama na, litisin na ang ating Vice President. Nangako po kami, fair yung ating pong paglilitis. Bakit ayaw po nila isabay ang hearing ng flood control dun sa paglilitis? Selective justice. Diba? Kung sino lang po ang gusto nila. So ang ibig sabihin ko, gusto natin maging malapit tayo sa hustisya. So sa malayo, ang ginagawa nila parang malapit. Pero pag tinutukan mo sa malapit, malayo. Malayo po ang ginagawa nilang hustisya. Kanina po papunta dito, we are one. Pangarap ko at dasal ko para sa atin lahat. Sana po, maging Katoliko, maging born again, maging Muslim, maging kapatid sa Iglesia ni Cristo, maging Bisaya, maging Kapampangan, Bicolano, maging bata, maging matanda. Bilang Pilipino, makasigaw tayo. We are one. We are one. We are one. Baka pumayag po kayo na makulong si Senator Marcoleta na hindi naririnig ng bansa na karamihan kung hindi tayo lahat ay sumisigaw ng we are one. Okay lang po. Pagkatapos po ni Senator Marcoleta, isa-isay na po kami. Kasi ngayon, dalawa na po ang nawawala sa kasamahan namin. Sinasabihan na si Senator Bongo, lalabas na warrant mo. So 21 na lang. Sinasabihan na si Senator Marcoleta, ikaw na susunod ngayong linggo to. Ilan na lang yon? 4, 20 na lang. Sabi ng ombudsman, maaring 2, 3 senador. 13 na po sila. So yun yung hangarin, nasa 13, pwede na nila convict ang impeachable na officer. Kaya yung iba nating kasama sa EDSA noong 1986, yung pong nagsasabing laban, ay ngayon po hindi lumalaban. Bakit po? Bakit sila hindi lumalaban? Bakit sila hindi sumisigaw na we are one? Dahil gusto nila pag na-impeach ang Vice President, sila ma-appoint at sila naman ang maging presidente. Dahil, bakit naman papayag ang Pangulo na ganun magiging presidente? Kasi ang sabi naman ng Malacanang, sige, mag-agawan na kayo. Wala namang eleksyon Magtsatsa naman tayo. So, lahat po to ay sa pangalan lamang ng simpleng gawain. Ang gawain ng flood control. Kung wala naman pong flood control, normal po ang ating politika. Normal po, pwede nating sabihin we are one, pero ikaw dilaw, eto puti, eto itim, eto rainbow. Pwede naman po natin sabihin magkakasama tayo Pero bakit po madugo ang labanan ngayon? Dahil iniisip po nung iba, lamunin na natin yung pagnanakaw. Pag tayo naman naging presidente, palitan natin lahat yan. Hindi po mangyayari, kapatid. Kasi pag nadungisan ka na at kasama ka na sa cover up, wala ka ng choice. Itutuloy-tuloy mo na ang pananakit. Itutuloy-tuloy mo na yung selective justice. Baon ka na, hawak ka na nila. Yun po ang problema natin kay Kadante. Hindi natin po problema na makukulong siya. Ang problema natin, hindi siya mahawakan. Ang problema natin, hindi siya madidiktahan.
Kaya mga kapatid, sana hindi kayo madiktahan. At sana po, yung mga nakikinig sa kanilang mga bahay, yung mga nanonood, pagdasal nyo po yung nangyayari ngayon. Kung may konti kayong oras at pamasahe, pumunta na rin po kayo dito dahil welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Welcome po kayong lahat. Yung mga nabasa kanina, yung mga papawisan, pag uwi nyo yung t-shirt na to, lalaban nyo, di ba? You will wash it. Pero tingnan yung t-shirt. They want it washed away. Siguro last na po to. Yung mga kasing edad ko at mas matanda, hindi ko alam kung naalala nyo pa yung commercial ng 1980s. Meron pong commercial sa TV kasi nga ang mga tao dumadami na noon sa Metro Manila. Marami po nagtatapon ng basura. Naglabas po ng gobyerno ng commercial. Ang basurang tinapon nyo, babalik din sa inyo. So kapag ikaw ay public official at may desisyon ka at pinestyon ng tao, katulad ng ginagawa nyo ngayon, katulad ng ginawa nyo sa Malawakan yung rally, nung nanawagan kayo ng pagkakaisa, nanawagan kayong pakinggan kayo, dalawa lang po ang pwedeng gawin ng public official. Una, mag-reflect, makinig. O nga naman, baka tama sila. Baka nga selective justice, ayusin natin to. Pero pangalawa, double down. Double down, ibig sabihin, yung mali, lalo nilang pagpipilitan na tama. So nakita na ni Senator Lacson na nagkaloko-loko na yung Blue Ribbon Committee, inilagay pa si Erwin Tulfo. Tapos sabi ni Erwin Tulfo, nung siya po ay pinagbintangan ng 18 ex-Marines, huwag kayong mag-alala mga kababayan. Hindi po ako, si Senator Pangilinan ang maghihiring. Pagkatapos, naging 13 na sila. Ano po ang sabi ni Senator Erwin? Ang buhay ba natin ay iikot na lang sa flood control? Pagkatapos nung nakawin, ang mahigit 100 bilyong piso, ang trilyon-trilyong piso, sasabihan nyo kami, ang buhay ba natin iikot na lang sa investigasyon? Pero hindi pa ako natuwa dun eh. Huwag na tayong mag-imbestiga. Pero lahat ng manggugulo, ikulong natin yan. Si Marcoleta ang kulit, ikulong natin yan. So, kaya po tayo nandito. Wala pong pupuntahan itong ginagawa natin. Mga kapatid, tingin niyo po ba nagbago na? Ay, okay lang kung pagkatapos ng 1 year at sinabi, mahiya naman kayo, kung nahiya na lahat, di dapat nagrarally tayo dito para magpasalamat. Pero ang katotohanan po, tuloy pa rin naman ang korupsyon. Ang katotohanan naman namimili. Ikaw, very good ka. Ikaw, umamin ka. Ikaw, magsoli ka. Sila na lang nagtuturo. Wala na pong daan para sa katotohanan. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo. Bakit? Hinarang nyo na yung daan ng hustisya. Di harangin naman namin ng EDSA. Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero yung gutom araw-araw, dahil ninakaw ng gobyerno ang pera, hindi ba kayo napeperwisyo? Oh. Yung nawawalan ng trabaho, hindi ba kayo napeperwisyo? Oh. Wag nyo po kaming, iwanan ko po sa inyo mga kapatid, wag nyo po kaming alalahanin. Si Jinggoy Estrada, si Senator Bato, si Senator Legarda na hindi nakaupong unang Senate President na babae, si Senator Amy Marcos na kung saan dapat
Na-enjoy niya ang pagbabalik ng Marcos sa Malacanang, pero pinili ni Amy lumaban kasama natin. Si Senator Pia, na ang kanyang pinaglalaban, pamilya, anak, kababaihan. Pero isipin niyo po, kung hindi pa niya sinundo yung 18 Marines, hindi pa papasukin sa Senado? Si Senator Padilla, na nilalait nila, kulang daw sa kaalaman. Pero siya po, malinis ang puso at nung sinabi nandyan ang Marine, kahit po sino humarang, hindi pwede papapasukin namin. So, huwag niyo po kaming alalahanin, desidido po kami lumaban. Alalahanin niyo po inyong mga anak. Kasi kung ano tinanim natin ng 1986, kung ano tinanim natin ng 1992, kung ano tinanim natin ng 1998, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 ba, naalala niyo pa? Oh. Kung ano tinanim po natin, yan ang ating anihin. So mga kapatid, yung inyong paninindigan today, peaceful rally ha, peaceful rally po. Kanina, pagkatapos sigaw yun yung We Are One, sumisigaw po din. Walang manggugulo, maayos lahat, di ba? Ang mga polis, mahal natin sila, ginagawa nila trabaho. Pero sabi sa konstitusyon, ang pinakamataas, hindi presidente, pinakamataas sa isang democracy ay ang taong bayan. Sabi nung iba, huwag niyo idamay ang Diyos. Hindi po, nakalagay sa Constitution with the aid of the Almighty. Sabi po sa Constitution, tayo'y makadiyos. So mga kapatid, tuwing sisigaw kayo ng We Are One, sana maalala ng bawat Pilipino. Ano man ang ating edad, ano man ang ating kakayanan, ano man ang ating trabaho, ano man ang ating sport, ano man ang ating kapansanan, ano man ang ating religion, sana dumating ang araw na lahat ng Pilipino ay pwedeng sumigaw ng Hello, mga kapatid, 5 palakpak para kay Senator Alan Cayetano.